Samahan niyo ulit ako. Linisan natin itong ating bonsai materials na mulabi na naigrap sa tugas. So kailangan nating magbawas dito ng mga sanga. Yan, katulad nun, yung mga hindi na kailangan, tanggalin na. Yan, at saka mapapansin nyo, yung wire dito ay bumaon na. So pinawild natin ito para lumaki yung kanyang mga sanga. Yan, nakita nyo, baon na baon. So para maiwasan yung malaking sugat, kailangan nating tanggalin at i-rewire ulit ito. So ganito ako nagpapalaki, pinapawild muna and then i-cut back. Yan. So isa pa yan sa mag-aagaw ng nutrients para makapag-focus sa primary branch, dahil nakapokus pa lang tayo dito sa primary branch ng ating bonsai materials. Yan, tanggalin lahat yung mga sanga and then kakalbuhin natin. Okay, so makita nyo kanina yung pagkakaiba, maraming sanga kanina, ngayon iilan na lang para malinisan, i-brush din natin. So nakikita nyo yung kulay itim, dapat matanggal yan dahil napabayaan din ito. Okay, yan, tanggalin, kailangan natin paputiin. So ganyan ang pag-aalaga ng isang bonsai. Kapag ito ay may mga itim-itim na, kailangan mo na itong i-brush para mapanatili yung healthy ng kanyang katawan. Kasi kapag pabayaan mo ito, maaring kapitan ng aphids. Yan, isa yan sa dahilan din kung bakit hindi lumalago ang kanilang mga dahon. Okay, after natin ma-brush ang kanyang katawan, ito na ang kanyang itsura. So lumitaw ulit, nawala ulit yung kanyang mga itim sa part ng kanyang katawan. Ito yung pinagtanggalan natin ng wire kanina, bakat na bakat yung kanyang sugat na naidulot ng wire. Yan. So antayin lang natin ito na lumago at magkaroon ulit ng panibagong tubo ng sanga. Yun, maganda ito kapag ito ay nabuo.